Sa bidyong ito, ang tatalakayin ko naman ay mga hindi ganong sinasalitang panghalip pamatlig sa Tagalog. Ang panghalip pamatlig sa Ingles ay demonstrative pronouns tulad ng here, there, this, that, at iba pa. Pasadahan ko lang yung mga kalimitang ginagamit na panghalip pamatlig. Una na nga ang pangkat ito na panghalip sa malapit sa kapwa nagsasalita at kausap. Sa mga wika sa Pilipinas gaya ng Tagalog, ang mga panghalip ay may maraming anyo. May humahalip sa ang, ng, sa, at kahit sa gaya ng. Ngayon alam niyo na kung anong pagkakaiba ng mga salitang yan. Isa pa, maraming variant ang mga salitang ito, kaya maaring may mapansin kayong wala sa listahan dito. Ang pangkat iyan naman ang panghalip sa malayo sa nagsasalita, ngunit malapit sa kausap. At ang pangkat iyon ang panghalip sa malayo sa kapwa nagsasalita at kausap. Naway malinaw na ang pagkakaiba ng ito, iyan at iyon. Ay ito na ang unang panghalip pamatlig na hindi ganong litaw. No? Ang salitang yaon. Ito ang lumang iyon na nakikita sa mga luma o formal na panitikan. Kung may yaon, may yaan. Ang yaan ay variant ng iyan. No? Kahit saan naman naririnig pa rin to. Siguro di nga lang formal. Hindi ko tiyak na ito ang lumang iyan sapagkat hindi ko ito makita sa mga bokabularyo ng panahon ng Kastila at sa Balarila ni Santos. At may isang buong pangkat nga na hindi ganong litaw. At ito ang pangkat yari o ire o are. Muli ang daming variant ng salitang to. Ito ang ito sa ibang mga dialekto. Kung di ako nagkakamali, ire ang madalas naririnig sa hilaga ng Maynila. At sa timog naman, are. Pero may ire rin sa iba. Subalit, sa lumang paggamit, ito'y panghalip sa malapit sa nagsasalita, ngunit malayo sa kausap. Kumbaga, nasa akin lang yung tinutukoy ko. Ayon sa Balarila, ang iri at yari ay naiiba ng kaunti sa ito pagkat ang una ay nangangahulugan ng lalong malapit o nasa katawan na nagsasalita at ang ito ay naaaring malayo-layo. Bagaman sa halip ng yari ay nagagamit kailanman ang ito, ngunit ang yari ay di lagi nang naipapalit sa ito. Sa mga variant na salita sa pangkat na ito, ang yari ang lalong nakikita sa mga luma o formal na panitikan. Magandang halimbawa nga itong 15 saknong ng Florante at Laura kasi bukod sa yari, nandyan din yung yaon, yung niyaon na nabanggit ko kanina na nakikita sa mga lumang panitikan. Isang araw, hinanap ko ang ito sa bokabularyo ni Nenoceda at Sanlucar at agad na may napansing kakaiba. Ga ito? Ga ito kaya ang lumang anyo ng patulad? Hindi ito mahirap paniwalaan sapagkat mayroon talagang medyo litaw na panlaping ga na nangangahulugan na rin gaya. Kung tama yun, malinaw na sa atin ang pinagmulan ng salitang gayon. At mula sa paukol, dine, dito, dyan, doon, maaring gawing pandiwa ang panghalip pamatlig. Mayroong karagdagang 2 anyo dito. Maaring parito, parian paroon, o dumine, dumito, dumian, at dumon. Gaya nga ng yaon, nababasa rin ang mga ito sa mga lumang panitikan at naririnig din sa ilang mga dialekto. At dadako na ako sa ibang mga wika sa Pilipinas. Tingnan natin ang Bisaya. O, di ba? Ang dami. Ang daming salita na daming panghalip pamatlig. Ang komplikado ng talahanayan natin dito. Sabi ko sa inyo, sa mga wika sa Pilipinas, no, hindi lang sa Tagalog, napakaraming panghalip, daming anyo, ang daming iba't ibang uri. Ang katumbas ng yare sa Bisaya ay kare o kire o re. Magkatunog lang. Malamang ay isa lang ang pinanggalingan ng mga salitang to. Sa kolokyal na Cebuano,
napaghahalo daw ang pangkat kare o kire o ri at ang pangkat kani o kini o ni. Ibig sabihin, naging synonymous ang dalawang pangkat na ito. Pero ang marahil ay pinagkaiba sa sitwasyon sa Tagalog. No? Sa Bisaya, ang dalawang pangkat na ito ay parehong litaw pa rin. Halimbawa, madalas nababanggit ang salitang dire na siyang nasa pangkat kare. Pero, madalas ding nababanggit ang ni na nasa kabilang pangkat naman na kani. At panghuli, sa wikang Kapampangan, may 4 na pangkat din sila. At alam nila ang pinagkaiba ng ini at iti. At halimbawa, ang pagkakaiba ng keni at keti. At yun yun. Tapos na